Malaki din po ang natulong at nabago ng 90 Days Challenge sa faith ko po. Sobrang na-stretch talaga nito yung faith. And marami din po akong mga battles na pinagdaanan. Pero ang pinaka natutunan ko po sa 90 Days Challenge ay una po, matapat na lakaran yung buong 90 Days Challenge ng kasama po yung Lord. At yung pangalawa po, yung ibigay kung ano yung deserve ng Diyos. Yung aayusan po yung paraan ng pagpe-pray, pagde-devotion, pag-worship, pag-cell group, yung pag-attend po sa prayer meeting. Hindi lamang po dahil sa ikakalago ito ng faith ko po, kung hindi dahil din po sa deserve po ito ng Lord. Nadisiplina po ako ng 90 Days Challenge na talagang umattend po ng prayer meeting, huwag malilate sa worship, at importante po na lagi ka nakakapag-pray, nakakapag-devotion, at nakakapag-cell group po. Na-experience ko din po yung joy of serving God, yung ibibigay mo yung best mo para sa Lord. At natutunan ko po na in every challenges na napagdadaanan po natin, opportunity po yon to seek God, draw near to Him, and lean on Him. At kapag ganun po yung nangyari, surely po na talaga po mag-grow tayo sa Lord. Nung time po ng 90 Days Challenge, bago pa lang din po ako noon na sa leader. Kaya sobrang naging malaking tulong po yung purposeful banding sa akin. Kasi po, mas lalo ko pong nakilala yung mga tinuturuan ko po. Yung hindi lang po na kapag after ng cell group, may kanya-kanya na pong buhay. Kung hindi, talaga pong na-open po yung buhay po ng bawat isa, nalaman po yung mga problems, mga dream, mga goals, strength and weaknesses. At talaga pong yun po yung naging dahilan, kaya po mas lalo pong lumalim yung relationship po ng bawat isa sa amin. Sobrang thankful din po ako sa Lord kasi nagbukas po siya ng opportunity para po sa pagko-conquest. At malaya po kami nakakapag-share ng gospel sa informatics po. Marami pong mga kabataan po doon yung nakarinig po ng salita ng Diyos at tumanggap po. Nakakatuwa din po kasi nakita ko po na yung cell group ko po, kumikilos na po kami as a team sa bawat pag-attend po namin sa training, sa One Verse Evangelism, sa consolidation, how to open cell. Unti-unti po nilang nakita yung vision po ng Lord to save people at hanggang ngayon nagpapatuloy po yun. So dati po mag-isa lang po akong nagko-conquest pero ngayon po may team na po ako na nakakasama at ngayon po nagtuturo na din po sila sa mga kabataan. At ang lahat ng ito po ay napagtagumpayan dahil kasama ko po ang Lord sa buong 90 Days Challenge. Yung fire, vision, discipline, lifestyle na naturo po nung buong 90 Days Challenge, hindi lamang po nanatili nung time na yun, kundi hanggang sa ngayon po.
Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. Muli po tayo idadako sa ating online worship. At akin pong inaanayahan yung bawat isa na kunin yung kanilang Bible. Buksan po natin sa aklat ng mga awit. Sige po, dito po sa Psalms 138 verses 1 to 8. Babasahin ko po sa English. Sabi po dito, I will praise you, Lord, with all my heart. Before the gods, I will sing your praise. I will bow down toward your holy temple. And I will praise your name for your unfailing love and your faithfulness. For you have so exalted your solemn decree that it surpasses your fame. Verse 3, When I called, you answered me. You greatly emboldened me. May all the kings of the earth praise you, Lord, when they hear what you have decreed. Verse 5, May they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. Verse 6, Though the Lord is exalted, He looks kindly on the lowly. Though lofty, He sees them from afar. Verse 7, Though I walk in the midst of trouble, You preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, You save me. Verse 8, The Lord will vindicate me. Your love, Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hand. Balikan po natin yung verse 7. Sabi po dito, Though I walk in the midst of trouble, You preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, You save me. Sige po, inaanyayahan ko po yung bawat isa na pumikit, tumungo, tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Sa umaga pong ito, O Diyos, muli po namin kinikilala ang kapangyarihan mo, O Diyos, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na kami po ay muling makakasamba sa iyo, Lord God, sa Espiritu at sa katotohanan. Bagamat kami po, Lord God, ay nasa ECQ, kami po, Lord God, ay malayang makakasamba sa iyo, malayang makakaawit, makakapagtaas ng kamay, Panginoon, malayang makakapagpasalamat, Lord God, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Lord, sa umaga pong ito, aking hinihiling, Lord God, na patuloy mo kaming gabayan mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng online worship na ito, Lord God, mataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Lord, dinadalangin ko po ang worship team, Lord God, na sa aming pag-aawitan, madala po nila kami, Panginoon, sa espiritu ng pagsamba. And Lord, we pray, Father God, na ingatan mo din po, gabayan mo din po, Panginoon, ang aming pastor sa kanyang pagpapahayag ng mensahe, Lord God, ng salita mo, Panginoon. Itago mo siya, Lord God, sa iyong likuran at patuloy po, O Diyos, yung kanyang sasabihin, yung mga salita, Lord God, na kanyang babanggitin, Panginoon. Maging anointed po, Lord God. Magkaroon, Panginoon, ng application sa aming mga buhay, Lord God, at magawa po namin yung nais mo. And Lord, wini-welcome po namin ang Holy Spirit na bagamat kami, Lord God, ay wala sa physical church, Panginoon, pagbuklurin niya kami, Panginoon. Pagbuklurin kami, Panginoon, ng pag-ibig niya, Lord God, ng kabanalan niya, Lord God, upang magawa po namin ang online worship na ito, Lord God, ng may kabanalan, ng may pag-ibig, Panginoon, at ng may katotohanan. Father God, maraming salamat po. Patuloy po, O Diyos, amin pong ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po yung aming dalangin. Amen. Sige po, akin po inaanayahan yung bawat isa na tumayo, pumalakpak, umawit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. Good morning po ulit sa bawat isa. Muli po tayong sama-sama na umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating pong Diyos na buhay. Tayo po ay sama-sama sabay-sabay na pumalakpak at itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Purihin ang Panginoon. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Oh, oh, oh. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He
ashamed. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved, 'cause Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Praise the Lord. Oh, we are healed in Jesus' name. There's power in your name, Jesus. There's power in your name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig mo, aming Ama. Salamat po sa iyong krus, Panginoong Jesus. Purihin ka po, Diyos. Hallelujah. There's a place where mercy reigns, never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you.
someplace where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I mean, oh, I mean,
compassion, a love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, you are victorious, Lord. So take me as you find me, all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow, and everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yeah. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine
araw sa atin lahat, araw ulit ng linggo, araw ng ating pagsamba sa Diyos. Itinalaga ng Diyos ang araw ng pagsamba upang katagpuin natin ng Diyos sapagkat sa Diyos manggagaling yung lahat ng ating kailangan. At sa Diyos din ang gagaling ang pag-aayos o kaya pagtatatag ng ating buhay. Sa araw na ito ay nais kong bumasa ng isang talata at ito yung magiging paksa natin sa ating pagsamba sa Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Kukunin ko lamang yung unang bahagi. Ang sabi rito, love is patient. Yun lamang ang kukunin ko doon sa talata sa 1 Corinthians 13:4. Bago tayo magsimula sa ating topic, tayo manalangin saglit. Panginoon, amin po inilalapit ang pagkakataong ito na muli kaming makikinig sa iyong salita. Pagkalooban niyo po ng liwanag ang ipapahayag na salita at magtaglay ito ng kapangyarihan upang sa aming pakikinig makita namin ang katotohanan. At pagka nakita namin ang katotohanan, maglalagay kami ng pagtitiwala sa Diyos at amin itong i-apply sa aming buhay. Pagpalain niyo nga po, O Diyos, yung aming pakikinig sa pagkakataong ito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay building our patience. Sa Tagalog ay ang pag-ibig ay matyaga. Ngayon ginamit ko yung salitang building. Ako isang civil engineer at ang aking dating trabaho ay magtayo ng bahay at saka gusali. Sa bawat pagtatayo sa building, kailangan dito ay time. At pangalawa ay yung proseso kung paano ito itatayo. At hindi lamang basta kailangan natin ng proseso, kailangan tayo merong wisdom doon sa ating pagtatayo ng gusali. Pagdating doon sa time, pagkamaliit lamang ang kailangan natin na itayong gusali, maiksing panahon, at maliit din na proseso ang kailangan para iti maitayo. Pero kapag malaki ang gusali, mahabang panahon ang kailangan at malaki rin proseso. Pero higit na kailangan dito yung wisdom sapagkat habang lumalaki ay nagiging komplikado yung pagtatayo ng gusali. At sa pagtatayo ng gusali, alam natin, nagsisimula sa pundasyon, nagtatayo ng mga poste, naglalagay ng mga iba't ibang bahagi ng gusali, at saka yung mga dinding, ng mga wrap works na tinatawag namin. And then pagkaraan nun ay meron ding tinatawag na pinises. At pagkaraan nun ay yung iba't ibang kailangang ilagay na dekorasyon at yung mga sangkap doon sa gusali. And then saka lamang ilalagay yung iba't ibang varnishing at saka lamang ito po pwedeng magamit. So ito yung tinutukoy natin ng building. Merong kailangan time, meron din kailangan proseso. Ngayon ang ating topic ay building our patience. Ngayon din, pagkakailangan ng maliit na patience lamang, maliit na oras lamang, o kaya maiksing panahon lamang ang kailangan, at marahil konting proseso lamang ang kailangan upang magawa natin ang tinatawag natin patience. At kapag kailangan ng malaking patience, marahil malaking oras ang ating gagamitin o kaya malaking panahon ang kailangan para may build up natin yung patience. At kailangan din ng proseso, kailangan din ng wisdom para ating magawa yung pag-a-apply ng ating patience sa ating pakikitungo ngayon. Binanggit kasi love is patient. Binanggit na ang pag-ibig ay ginagamit sa relationship. Relasyon. At dito sa ating pinaka-konteksto, dito sa 1 Corinthians chapter 13, ay magmula sa verses 1 to 13, meron tayong mapapansin. Ito yung relationship na itinatatag sa loob ng pamilya ng Diyos. Ang tawag natin doon sa church, iti pamilya ng Diyos. At kung iti pamilya ng Diyos,
na gagamitin ng pag-ibig, gayon din, ang pag-ibig din ay kailangan sa ating physical na pamilya. So, kailangan din dito yung pag-uusapan natin ngayon, yung patience. Ngayon, doon sa chapter 13 verses 1 to 3, binanggit dito, yung higit na mahalaga sa lahat ng relationship, hindi yung katangian, hindi yung kakayanan, hindi rin yung pag-aalay ng buhay, kundi ang binanggit dito ay ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Ang sabi, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Kung meron man tayong maibigay, may paggamit sa ating buhay, kung wala naman pag-ibig ay wala rin napapala. And then verses 4 to 7 ay definition ng pag-ibig. Yung qualities o kaya katangian ng pag-ibig, doon ay sa verses 4 to 7, itatatag natin yung practice ng pag-ibig. And then doon naman sa verses 8 to 12, itinatatag doon yung permanency ng pag-ibig. Yung ibang bagay lilipas, yung kakayanang magpahayag ng salita, yung kakayanang magsalita ng salita ng Diyos, yung pananampalataya, yung kakayanan, yung wisdom, o kaya yung kakayanang gumawa ng mga iba't ibang bagay. Ang sabi ay lilipas ang lahat ng yun. Ang tinutukoy na permanente ay pag-ibig. Ngayon, binanggit sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient. Anong klaseng pag-ibig itong tinutukoy nito ng scripture na love is patient? Doon sa Bible, meron 3 Greek term na ginagamit na itinatranslate doon sa salitang love. Yung una ay yung salitang sa Greek word na eros. Dito nanggaling yung salitang erotic love. At ito tinatawag din natin lustful love o kaya love for pleasure. Ngayon, itong eros love na tinutukin natin, ito ay masasabi natin na kasalanan din. Sa kadahilanan, ang sabi sa Scripture, ang tumingin na may pagnanasa sa isang babae ay nagkasala na ng pangangalo niya. Ang ginagamit doon ay yung pagnanasa ay erotic love, yung love for pleasure. So, makikita natin na ito ay yung bang kasalanan. Meron namang binabanggit na yung kuminsan nararamdaman itong salitang pag-ibig, pero kapag iti hanggang eros lamang, example, pagka ang eros love ang ginamit na dahilan sa pag-aasawa, madali ring maghihiwalay. O kaya hindi rin magtutuloy sapagkat yung mga bahagi na kadahilanan kung bakit na-attract kapag iti nawala at maghahanap na ng iba sapagkat ang eros ay love for pleasure, self-pleasure, pansariling kasiyahan lamang. Yung pangalawa ay yung salitang Greek word na phileo. Ito yung pag-ibig na inuukol na ginagamit ng mag-asawa o kaya ng magulang sa anak, anak sa magulang, o pag-ibig sa isang kaibigan o kaya sa magkasintahan. Ito yung phileo. Ito yung mas mataas na uri ng pag-ibig na ginagamit doon sa relasyon tao. At karaniwan ay maraming tao nararamdaman yung emotional love, pero hindi nagtatagal itong phileo. Ang dahilan lamang ay sasabihin natin marahil hindi tama o kaya maliit ang kanyang pag-ibig na phileo, pero karaniwan na maraming tao, mahal niya ang tao, mahal niya yung kanyang kapwa, kaya lamang hindi niya naintindihan yung salitang phileo o kaya yung pakahulugan ng phileo. Ang tinutukoy lamang doon ay alam lamang niya nararamdaman pag-ibig. Alam din niya yung salita, pero yung wisdom kung paano ito gagamitin ay hindi niya alam. At ito yung kadahilanan kung bakit yung salitang phileo hindi nagiging permanent na relationship sa ibang mga tao. Ngayon, yung salitang phileo ay karaniwan dinidefine ng ibang mga preacher at theologian. Ito yung pag-ibig na ang karaniwan ay because. I love you because.
Meron dahilan kung bakit minamahal. May dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pagnanais na mahalin yung tao. Marahil mahusay, marahil maganda, marahil pogi, marahil kung ano man yung nakikitang dahilan. At kung minsan ay ito yung ginagamit na batayan kung bakit yung iba pumapasok sa relationship. Pero ulitin ko, kung ito man ay Phileo, isa itong malinis na pag-ibig o kaya pagmamahal, katulad ng pagmamahalan ng mag-asawa, pagmamahalan ng magulang sa anak, pagmamahal ng anak sa magulang, pag-ibig ng kapatid sa kapwa-kapatid. Pero ulitin ko, kailangan ng wisdom kung paano ginaganap ito ang salitang pag-ibig. Marami ay alam lamang nila yung salitang pag-ibig, pero yung pagpapractice nito, hindi nila alam kung paano ito gagamitin o kaya gagawin. At merong isang sitwasyon na merong mag-asawa na nakarating sa korte yung kanilang paghihiwalay. At nung sila'y iniimbestigahan, yung babae ay umiiyak sa kadahilanan na yung kanyang 6 years old na anak na babae mapupunta sa poder ng lalaki. At nang suriin kasi ay hindi siya mahusay, mamahala ng kanyang anak. At hindi rin siya nagtuturo, kanya pa napagmamalipitan ng anak. At nung iaalis na sa kanya yung kanyang anak na babae, mapupunta sa poder ng kanyang asawang lalaki, siya iyak ng iyak at ang kanyang sinasabi, mahal na mahal ko yung aking anak, mahal na mahal ko. Kaya lamang ang sabi ng judge, alam mo lamang yung salitang love, pero hindi mo naintindihan yung salitang love. So marami sa ating mga tao, alam lamang yung salitang love, pero hindi naintindihan yung kahulugan at laman ng pag-ibig. Ngayon, yung pangatlo na uri ng pag-ibig ay agape love, iti divine love. Ito yung pag-ibig ng Diyos. At ito yung pag-ibig na nagbibigay at nagsasakripisyo sa ikabubuti ng iba. Tinatawag din ito unselfish. Ngayon, ang pagkakaiba ng Phileo sa agape love, ang Phileo ay iniibig kita because. Pero ano yung dahilan kung bakit niya mahal? May dahilan at katangian. Yung agape love naman, ito yung pag-ibig ng Diyos, I love you in spite of. Kahit na wala na yung katangian, kahit na wala nang maibigay, kahit na anuman yung kanyang kalalagayan o anuman yung nagagawa niya, still mahal pa rin sapagkat yung agape love nanggagaling sa loob. Hindi ang dahilan ay yung kanyang kapwa. At ito yung pag-ibig ng Diyos. At ito yung ating pag-uusapan kapag ginamit yung salitang agape love doon sa ating pinaka-text. Love is patient. Ulitin ko, agape love ang tinutukoy doon. At ito yung ipinagagamit ng Panginoon sa relationship dito sa loob ng pamilya ng Diyos at relationship sa loob ng pamilya ng isang believer sa kanyang sa kabuuan ng kanyang sambahayan o kaya kanyang pamilya. Ngayon, tingnan lang natin yung pag-ibig ng Diyos at nang maunawaan natin o kaya malaman lamang natin ng pag-ibig ng Diyos. Alam natin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So makikita natin, ito yung pag-ibig ng Diyos na ipinakikita. Na kahit na mga makasalanan pa ang tawang sabi, ipinadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noon tayo mga makasalanan pa, siya nagsakripisyo ng kanyang bugtong na anak. Imagine mo, yun, habang tayo kaaway pa ng Diyos, habang tayo mga makasalanan pa, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. At ipinakita kung gaano kalaki ang tindi ng kanyang pag-ibig sa atin. Isinakripisyo yung kanyang bugtong na anak. Siya yung nagbayad doon sa krus ng bayad sa ating kasalanan upang mapatawad lamang tayo. So nakikita natin, ito yung uri ng pag-ibig ng Diyos. Nagbibigay, nagsasakripisyo. At ang layunin, ikabubuti ng kanyang pinag-uukulan ng pag-ibig. So, ano yung nais na ibigay ng Panginoon sa tao na kanyang minamahal? Eternal life. Ang sabi kasi, mapapahamak siya kapag hindi niya ginawa yung
alay na yun. Ang sabi, for God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish. So ang tao talaga, mapapahamak na. Pero gumagawa pa rin ng hakbang ang Diyos para lamang huwag tayong mapahamak. So ito yung pag-ibig ng Diyos. Doon naman sa aklat ng 1 John 4:9-10, ulitin ko ulit, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So ito rin yung totoong pag-ibig. At ito yung pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kahit hindi tayo nagmamahal sa Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit wala tayong ginagawang mabuti sa Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit nung tayo nagre-rebelde at naghihimagsik sa Diyos, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Nung tayo lumayo sa Diyos, mahal pa rin tayo ng Panginoon. At binanggit dito na yung pag-ibig ng Diyos ay bumabalong para sa atin. At ang sabi, ibinigay niya yung kanyang anak upang siya yung pantakip do sa ating lahat na kasalanan. Ngayon, pagka atin tiningnan, yung pag-ibig ng Diyos na idinudulot sa atin ay napakahirap nito. Imposible itong maranasan natin mga tao. Kaya nga binabanggit dito na yung divine love ay wala nito yung pangkaraniwan tao. Pero sinong tao ang pwedeng magkaroon nito? Ito lamang taong mananalig kay Jesus Christ. At kapag inilagay sa kanya ng Panginoon yung pag-ibig ng Diyos, magagawa niyang tumulad sa Panginoon. Ang sabi nga dun sa Romans 5:5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. At doon natin makikita na nung tanggapin natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay, ninanais ng Diyos na matularan natin siya sa kanyang pag-ibig. At kangino natin ito gagamitin? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa. So, ninanais ng Panginoon na yung batas ng pag-ibig ng Diyos na gagamitin sa Kingdom of God ay maranasan din natin. So, ang sabi, ibinuhos yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Ngayon, pagka ginamit yung salitang poured out, walang measure ito. Walang sukat. Iti eternal. Iti hindi titigil. Iti magpapatuloy. Kaya binanggit na God's love has been poured out into our hearts. Kaya lamang, paano ito darating? Through the Holy Spirit. Ang sabi sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, ulitin ko. Yung pag-ibig ng Diyos inilalagay sa ating puso na hindi nakahiwalay sa Holy Spirit. Ang nagdadala nito ay ang Holy Spirit. Kapag ibinuhos sa atin ng Holy Spirit, kasamang ibinubuhos yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Kaya nga, kailangan din na talaga ang isang tao manalig sa Panginoong Jesucristo, mapuspos ng Holy Spirit. Sapagkat, uulitin ko uli, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nakahiwalay ito sa Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit ang nag-take control ng ating buhay, meron tayong pag-ibig ng Diyos. Kaya lamang kapag hindi nag-take control ang Holy Spirit sa ating buhay, hindi natin mararanasan itong God's love na ito. Bakit? Ito ikilos ng Holy Spirit. Ito bunga ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Ngayon, ating makikita na ano resulta kapag ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig. Tingnan lang natin ang naging resulta nito sa unang mga alagad. Ang mga alagad ni Jesus noon, makikita natin, ay isinakripisyo nila ang kanilang buhay. Para kangino? Para doon sa mga makasalanan. Para doon sa mga umuusig sa kanila. Doon sa nagmaltrato sa kanila. Doon sa yung inabuso sila. Doon sa yung bang sinaktan sila. Yung ipinapatay pa sa kanila. Ngayon, minahal nila ang mga yaon. At ang sabi, ang mga alagad ni Jesus ay isinakripisyo ang buhay. Maligtas lamang yung ibang makasalanan. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Ano yung magagawa ng pag-ibig ng Diyos? Isasakripisyo ang buhay ng isang taong may pag-ibig ng Diyos, yung kanyang sarili, maligtas lamang ang ibang makasalanan. Ngayon, pagka tinignan na natin ito,
maging yung ating kasama sa bahay. Bagamat believer na isasakripisyo natin ang buhay para lamang siya lumago sa pananampalataya. Yung attitude na yon ay ninanais ng Panginoon itatag. Ano layunin ng isang taong may pag-ibig ng Diyos? Maligtas ang kanyang kapwa. Umunlad siya sa kanyang pananampalataya. Lumago siya, tumibay siya sa pananampalataya. Hindi niya to titisurin. Hindi niya to yung bang itataboy palayo sa Panginoon. Kundi gagawa siya ng lahat ng hakbang para lamang yung kanyang kapwa maligtas. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikatitisod nito. Ngayon, kapag yung isang believer ay gumagawa ng hakbang para matisod ang iba, iti carnality, iti hindi nagaling sa Diyos, hindi ito pag-ibig ng Diyos. At ano yung problema rito? Hindi nag-ooperate yung pag-ibig ng Diyos doon sa puso ng tao ngayon. Ngayon, pagka pinag-usapan natin, yung alagad ni Jesus ay sinakripisyo ang buhay. Ngayon, eto, makikita natin paano nila nagawa yun. Una, nalaman nila yung pag-ibig ng Diyos. Nalaman nila. Paano nila nalaman? Naranasan kasi nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ano yung kanilang karanasan? Para lamang sila maligtas, isinakripisyo ni Jesucristo yung kanilang buhay. Nalaman nila, ito yung pag-ibig ng Diyos, nagsasakripisyo. Sino yung pangunahin? Na halimbawa, si Jesucristo. Nung malaman nila ito, naunawaan nila kung paano ito gagawin. At ano ngayon ang wisdom pagka ng divine love? Ang wisdom ngayon kapag tayo meron divine love, isasakripisyo mo rin ang buhay mo para lamang maligtas yung iba. Pero bakit yung ibang believer ay hindi gayon ang ginagawa? Marahil alam nila na si Jesus Christ ay nagsakripisyo ng buhay. Nalaman lamang nila yon. Pero meron problem na pangalawa, hindi nila nauunawaan kung ano talaga yung divine love. Hindi nila nauunawaan. Kapag hindi nila naunawaan, hindi nila ito mapapractice sapagkat binabanggit ang divine love, iti wisdom na kaloob ng Holy Spirit. Merong wisdom. At ano yung salitang wisdom? Yung salitang wisdom, nagsisimula lamang ito na magkaroon ka ng knowledge. Yung knowledge, information. Nalaman mo si Jesus Christ ay nagsakripisyo ng buhay para sa atin. That is information. Kaya lamang naunawaan ba na talagang yun ay kailangan para lamang maligtas sa makasalanan. Pagka naunawaan natin yun, ay magsisimula tayo mag-practice na ialay din yung ating buhay. Iaalay rin natin ang ating sarili. Isasakripisyo natin ang buhay. Kapapractice natin ito, magkakaroon na tayo ng wisdom. So, itong divine love, kailangan ng wisdom para ito may practice. Iba kasi ay alam lamang yung salitang divine love. Pwedeng ituro, pwedeng yung bang ipahayag. Bakit? Meron siyang knowledge. Meron siyang information. At pwede namang ilipat ang information, pero yung understanding, napakahalaga. At kapag walang understanding, hindi makakarating sa wisdom. Ngayon, ano wisdom ng divine love? Uulitin ko, magagawa na nating iyalay yung ating buhay sa Diyos at isasakripisyo natin yung ating sarili para lamang maligtas yung iba at kung ano man yung kailanganin upang maligtas lamang ang iba, hahanapin natin ng Diyos. Magpapaturo tayo kung paano ito gagawin. Marahil magsasanay tayo kung paano pagdadala ng salita ng Panginoon sa iba. At kapag nagdala na tayo ng salita sa Kanya, ay mag-aalam din tayo. Pag-aaralan din natin paano siya maingatan, paano siya maalagaan, paano siya lalago sa pananampalataya. So, magpapagawa tayong disciple. So, sa ating discipleship, nagpapatuloy tayo sa ating pagsasanay. Sapagkat ninanais natin na hindi lamang tayo ang lumago sa pananampalataya, kundi pati yung iba. Umunlad din sa kanyang pananampalataya. So, maraming believer, alam lamang o kaya meron silang knowledge, meron silang information, pero nais ng Diyos. Makarating tayo saan? Sa understanding. At kapag nagkaroon tayo ng understanding, magsisimula tayong mag-apply nito. At kapag ating itinatag ang application, meron ng wisdom tayo doon sa divine love. At ano na ngayon ang katunayan na meron na tayong wisdom? Nag-aalay na rin tayo ng buhay natin para maligtas lamang ang iba. Ito yung divine love. Ngayon,
Yung pangalawang tinutukoy natin, ang batas sa relasyon sa Kingdom of God dito sa lupa ay divine love. No? Ito yung batas na pinaiiral dito sa Kingdom of God, dito sa lupa. Doon sa langit, walang problema ito. Sapagkat lahat ay nagpa-practice ng divine love. Pero pagdating dito sa Kingdom of God, ano yung batas dito sa relasyon? Batas pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga binabanggit doon sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Ngayon, binanggit dito na let us love one another. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ano yung pinagagawa ng Panginoon? Mag-ibigan ang mga taga-Kingdom of God dito sa lupa sa isa't isa. Bakit daw? For love comes from God. Binigyan daw tayo ng Diyos ng pag-ibig. Gamitin daw natin ito. No? Gamitin natin ito. Isinunod, everyone who loves has been born of God. Yun daw bawat umiibig, nagpapatunay na siya ipinanganak na ng Diyos. At hindi lamang ipinanganak ng Diyos. Kilala na niya ang Diyos. Ano yung pagkakakilala niya sa Diyos? Sapagkat binabanggit doon sa verse 8, whoever does not love does not know God. Pagkaro hindi niya pinapractice ang divine love sa kanyang relationship dito sa daigdig na ito, meron siyang problem. Sinasabi niya, believer ako, meron pa rin siyang problem. Kapag sinasabing hindi niya pinapractice ang divine love. Bakit? Ang sabi dito, whoever does not love does not know God. Kung hindi natin ipapractice ito, wala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. At ang sabi, diretso itong si John na binabanggit, hindi mo kilala ang Diyos. Ang sabi, hindi mo talaga kilala ang Diyos. Pero paano mapapatunayan talagang kilala mo ang Diyos? Na nakilala mo ang Diyos? Na ipinagkaloob sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, iibig ka. Ang sabi, everyone who loves has been born of God and knows God. Kaya binanggit, whoever does not love does not know God because God is love. Ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Kung nakatira sa atin ay Diyos. At yung Diyos na yon ay may pag-ibig. At ang Diyos ang siyang namamahala sa ating buhay lilitaw, iibigin natin ang ating kapwa. Kaya, pag wala ang pag-ibig ng Diyos, di pa niya kilala ang Diyos. Bakit ang Diyos na kanyang sinasamba? Bakit ang Diyos na kanyang sinasamba at pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig? God is love. At uulitin ko, pagka ang sinasamba natin ay Diyos ng giyera, warpre tayo. Pagka sinasamba natin ay Diyos ng salapi, mukha tayong salapi. Pero kapag ang sinasamba natin ay Diyos ng pag-ibig, ang makikita sa atin ay pag-ibig sapagkat ang prinsipyo ng worship, kung ano yung sinasamba mo, yun ang i-reflect mo. Kung ano yung sinasamba mo, yun ang i-reflect mo. Kaya kung ano laman ang ating pananampalataya sa Diyos, ano laman ang ating pananampalataya, ano yung sinasabi mo na katangian ng iyong Diyos. So, sinasabi rito, God is love. So, i-reflect natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, eto na ngayon. Pagka ang Diyos na ating sinasambat pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig, i-represent natin ngayon ang Diyos. Sa panong paraan? Sa pamamagitan ng pag-ibig. I-represent natin sa iba ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, kung magre-represent tayo, tayo'y ambassador ng Diyos. At tayo ambassador ng pag-ibig. In short, dadalhin natin ang pag-ibig ng Diyos. Saan? Sa pamilya ng Diyos, dito sa Kingdom of God, dito sa church. And then, hindi lamang doon, iuwi rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Pagka tayo umuwi ng ating bahay, iuwi natin ang pag-ibig na ito ng Panginoon. Iuwi natin ito. Hindi natin iiwanan ito sa church. Hindi natin iiwanan ito sa ating pinanggalingan. Pag-uwi natin, ang makikita sa atin, yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, binanggit, ang pag-ibig ng Diyos ay patient. No? At ito na ngayon yung ating titingnan. Patient, matyaga.
Ngayon, paano nakikitungo yung ating Diyos sa ating mga taong makasalanan? Paano siya nakitungo sa atin? Gaano karaming kasalanan yung ating nagawa? Gaano kalaki ang atraso natin sa Diyos? Gaano kalaki yung pagwawalang bahala natin sa Panginoon? At kung minsan ilang beses na tayo nadala ng gospel, pero hindi pa rin natin pinansin ang Panginoon. And then, nung tanggapin natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay, hindi naman kagad tayo nagpasyang susunod tayo. Unti-unti pa rin yung ating pagsunod sa Panginoon. Ngayon, tingnan lang natin yung binabanggit doon sa aklat ng 2 Peter 3:9. Binabanggit dito, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Ngayon, bakit daw nagtatagal na hindi siya nag-judge dito sa daigdig? Bakit daw ang Diyos noon tayo malala na sa kasalanan, hindi pinisil yung ating ilong para tayo mamatay? Bakit hindi niya tayo binigyan ng karamdaman? Bakit hindi niya tayo nilagay sa isang aksidente para mamatay kaagad? Buong tiyagang nakikitungo ang Diyos sa atin. Bakit? Naghihintay siya ng pagkakataon na tayo ay maaring maghanap sa Diyos, magipit, o kaya yung makita natin yung ating kahinaan. And then magpapadala ang Diyos sa atin ng isang tao na magdadala sa atin ng gospel. Bakit? Yun ang ginagawa ng Panginoon. Gusto niya kasi tayong maligtas. Ang sabi niya dito sa talata, ang sabi, "Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Buong tiyaga niyang pinakikitunguhan ang bawat makasalanan. Naririnig ng Diyos na siya minumura ng taong ito. Naririnig ng Diyos yung talagang pagwawalang bahala nito. Kung ano-ano yung kalikuan at kasama ang ginagawa nito. Kung ano-anong karumihan ang kanyang ginagawa. Pero binanggit, naghihintay ang Diyos ng tamang panahon. Binibigyan pa rin niya ng time na yung taong ito ay magsisi. Ngayon, sino yung taong yon? Ako at saka kayo yun. Ako at saka kayo yun na pinagtityagaan ng Panginoon. Na buong patient na naghintay ang Diyos sa atin. Kailan ka tumanggap sa Panginoon? Kailan mo kinilala si Jesucristo? Ilang taon ka na noon? Pero yung previous years na yun, pinagtityagaan tayo at naghihintay ang Panginoon ng isang pagkakataon na pagka ipinadala yung magdadala ng gospel, mananalig tayo sa Panginoon. That is patient ng Diyos sa atin. Ngayon, doon sa aklat na Romans 2:4, ang sabi, "Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?" Ngayon, binabanggit dito yung yaman ng kindness, yung tolerance na ginagawa ng Panginoon, patience. Ang buti-buti ng Diyos. Na tingnan niyo yung 10 lepers na pinagaling ni Jesus Christ. Ang buti-buti talaga ng Panginoon. Alam kaya niya na yung siyam doon, hindi man lamang magpapasalamat. Hindi kaya naalaman ni Jesus Christ na bago niya pagalingin yung 10 na yun, meron siyam na hindi magpapasalamat. Alam ito ng Panginoon. God is kind to the sinners. At kung minsan, marahil isa tayo doon sa ganong uri ng tao. Ang daming ginawang mabuti sa atin ng Diyos. Pero kung minsan hindi natin nagawa yung tamang tugon ng pagsisisi o kaya yung pagpapasalamat sa ginawang mabuti sa atin ng Diyos. Instead ay yung bang pinipilit pa tayo sumamba o kaya pinipilit pa tayo mag-devotion, pinipilit pa tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero sasabihin natin, okay lang naman ako. Ang Diyos ay mabuti, pinagpapala ako. Pero bakit siya nagpapala sa atin? May kasalanan naman tayong ginagawa. Nagtotolerate pa ang Panginoon. Bakit? Ang sabi, buong tiyaga niya tayong inaantay. Bakit? Knowing that the kindness of God leads you to repentance. Ang sabi, dadalhin ka ng kabutihan ng Diyos upang magbago na. Upang lubusan ng kilalanin ang Panginoon. So nakikita lang natin dito na ang Diyos ay patient sa yung pakikitungo sa atin. Ngayon, puntahan natin yung ating sarili. Lubusan na ba tayo nagsisi sa ating kasalanan?
Binitawan na ba natin yung ating issues ng buhay? Iniwanan na ba natin yung ating iba't ibang pangarap na hindi kalugod-lugod sa Panginoon? Kumpleto na ba yung ating surrender? At sabi natin, tinanggap ko naman ang Panginoon. Hindi lamang ito yung napapanahon na, hindi pa lamang panahon para lubusan kong talikuran yung kasalanan ko o kaya maglingkod ako sa Kanya. So anong ginagawa natin? Incomplete yung ating surrender. At installment yung ating repentance. Installment. Ibig sabihin, inuunti-unti lamang yung pagsusurrender ng ating buhay. Pero pagka tayo lumapit sa Panginoon, nanghihingi ng kagalingan, ang gusto natin, hindi installment, kumpleto. Pagka tayo nanghingi ng biyaya sa Panginoon, o kaya ng tagumpay, ang gusto natin ay kumpletong tagumpay, hindi installment na tagumpay. Gusto natin. Kaya lamang, nung tayo manalangin sa Panginoon, gusto natin complete. Walang kulang. Kaya lamang pagka naranasan uli natin ang kabutihan ng Diyos, nagsisimula na naman tayo mag-installment. Yung pag-aaral natin ng Kanyang salita, yung training natin, on and off, nagsimula na naman tayo mag-installment do sa ating worship, kung minsan masaya, kung minsan na hindi, napipilitan lang. Installment na naman. Pero buong tiyaga ang Panginoon sa atin na patuloy pa rin siya nagpapakita sa atin ng kabutihan. Noong tayo may sakit, inilapit natin sa mga kapatiran para tayo ipag-pray na gumaling. Pinagaling naman tayo ng Panginoon. Noong tayo ay magipit at inilapit natin sa Panginoon, binigyan niya tayo ng kaluwagan. So nakita lang natin, ang Diyos ay talagang very patient sa pagde-develop sa atin. Kaya lamang, meron naman talagang tao, ang Diyos, na kanya natatagpuan, taong tapat, laging ganito. Nagkakaroon ng Diyos ng taong tapat na pagka may ginawang mabuti ang Diyos, marunong kumilala sa Panginoon. Nagtatag kagad ng tiwala at nagpasya na kagad na 100% susunod sa Panginoon. Nagtatag kagad na ipagagamit niya sa Panginoon yung kanyang buong buhay. At patuloy na siya nagtitiyaga ngayon sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagtitiyaga na ngayon siya sa prayer. Pinagtitiyaga na niya ngayon gawin yung lahat ng ipinagagawa ng Panginoon. Bakit? Sapagkat marunong siyang tumanaw na utang na loob sa pagdidiktas ng Panginoon. So narito, pagkaraan niyang tanggapin yung buong-buo pagliligtas ng Panginoon, siya na ngayon ang merong patient. Tinanggap niya yung pag-ibig ng Diyos. At ulitin ko, love is patient. Ngayon, gusto kong tingnan lang natin yung paghuhubog ng Diyos. Ginagamit niya ang patient. Gusto kong balikan lamang natin yung halimbawa ni Abraham. Alam ba natin yung patience ng Lord kay Abraham? Hindi siya perfect na tao. Pero ang Diyos ay very patient kay Abraham. Gaano katagal ang paghuhubog ng Lord kay Abraham? Approximately 40 years. 40 years na paghihintay ng Panginoon. Pero kailangan kasi, bakit kailangan ganun katagal na patience? Sapagkat malaki ang gusto niyang gawin sa buhay ni Abraham. Malaki ang gusto niyang gawin. No? Ngayon, bakit yung iba maiksing panahon lamang ang ginagamit para pagtiyagaan siya ng Panginoon? Marahil maliit na bagay lamang ipagagawa ng Lord. Pero kay Abraham, tingnan lang natin, malaki ang pagagawa sa kanya ng Panginoon. Kailan siya tinawag ng Panginoon? Age 75, nangako ang Diyos sa kanya. Pagpapalain kita, ibibigay ko sa iyo ang lupang pangako. At sa pamagitan mo, magtatayo ka ng isang malaking bayan ng Diyos. At sa pamamagitan mo, darating yung Kristo. No? Ipinangako sa kanya ng Diyos yung bagay na yun. Ngayon, sumunod kagad si Abraham. Ngayon, sinimulan siyang hubugin ng Lord sa pananampalataya. Nangako ang Diyos, magkakaroon siya ng anak. Kailan dumating yung kanyang anak? After 25 years, si Abraham buong tiyaga na naghintay sa pangako ng Diyos. Pero hindi rin alam ni Abraham, ang Diyos din ay nagtitiyaga sa kanya. Buong pagtitiyaga pa rin na naghihintay ng ganong katagal ang Panginoon para hubugin lamang ang kanyang faith.
And then, ipinanganak yung si Isaac, natupad yung pangako ng Diyos, pero hindi pa natutupad yung katiyakan ng pagdating naman ng Kristo. So, after 14 to 15 years, inalam uli ng Lord ang laman ng faith at pag-ibig ni Abraham sa Lord. Inalam ng Diyos. Ano yung alamin niya kay Abraham ngayon? Yung laman ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Yung laman ng kanyang pagtitiwala sa sasabihin ng Panginoon. At yung laman ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. Sino yung higit na mahalaga kay Abraham? Mas mahalaga ba ang kanyang pamilya kaysa Diyos? O higit na titingnan na mas malaki ang halaga ng Diyos kaysa kanyang pamilya at sa kanyang sarili? So, nung after 14 to 15 years, hiningi ng Diyos na ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac para ialay sa Diyos. Papatayin yung kanyang anak. Ngayon, sumunod si Abraham. Nakita lang natin, ipinakita ni Abraham kung ano man ang hingin ng Diyos, kanya nang ibibigay. Kung hingin ng Diyos ang kanyang buhay, ibibigay niya to. Hiningi ng Diyos ang buhay ng kanyang anak, ibinigay rin niya. So, doon natin nakikita yung pagtitiyaga ng Diyos kay Abraham, and then yung pagtitiyaga rin ni Abraham sa pag-ibig ng Diyos. And then, doon sa aklat ng Genesis chapter 22, 16 to 18, gusto kong i-quote ito. Sabi ng Diyos, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possessions of the cities of their enemies. And then verse 18, and through your offspring all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Ngayon, itinatag na ng Diyos yung pangako. Ano na yung pangako rito? Yamang ibinigay mo yung kaisa-isa mong anak, magagawa ko na ngayon na ibigay rin yung aking kaisa-isang anak. So, nakita lang natin dito. At ang sabi, ano yung talagang nagtatatag ng patience? Hanggang sa huli, sumusunod sa Panginoon. Hanggang sa huli, sumusunod sa salita ng Panginoon. At doon mapagpapala ng Diyos. Ngayon, binanggit doon, ano yung makikita natin sa pag-ibig ng Diyos? Patient. Ngayon, paano ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Patient. Iniintay niyang tayo lumago sa ating pananampalataya. Tayo umunlad sa ating pagbabalik sa anyo ng Panginoong Hesukristo. O kaya maging tagatulad sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano makikita natin sa pag-ibig ng Diyos? Patient. Ngayon, paano naman ang pag-ibig ng tao sa Diyos? Paano naman ang pag-ibig ng tao sa Diyos? Yung divine love din, magiging patient tayo sa Diyos. Kung ano man yung kanyang ipahintulot na mangyari sa atin, na mangyari sa ating relationship sa loob ng bahay, makita natin yung pakikitungo sa loob ng ating bahay, may patient tayo. Bakit? Sapagkat tayo tumanggap ng patient sa Panginoon, meron tayong may bibigay. Ano yung bibigay natin doon sa ating kasambahay? Patient ng Diyos. Bakit? Ano tinanggap natin sa Diyos? Patient ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Kung ano tinanggap mo, yun din na may papasa mo. If you really believe na patient ang Diyos sa atin, yun din ang ibibigay mo sa iyong kapwa. Ngayon, kangina binanggit ko, kapag malaki ang gusali na gagawin, kailangan mahabang panahon, malaking proseso, kailangan ng wisdom. So kapag kailangan natin malaking patient na gagamitin doon sa ating kasambay, bakit kailangan malaking patient? Sapagkat iba't ibang klaseng tao naroon. At pagkakaiba-iba ng tao ron, mga unique na tao, mahirap pakitunguhan, mahirap ispelengin. Yung bang, yung pinipersecute tayo, o kaya kung ano sinasabi sa atin, ang bigat talaga na pakitunguhan ng mga tao sa bahay. So, kailangan natin malaking patient. Pero paano tayo mahuhubog ng Diyos? Kailangan na mahaba-habang panahon.
Matyaga tayo sa pakikitungo. Ina-apply natin ang Word of God. Ngayon, ang sabi ng Scripture, ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos, pagsunod doon sa itinuturo at sinasabi ng Diyos. So, ito yung nakikita lang natin. Magiging patient tayo doon sa ating kapwa. Ngayon, tayo ba'y mahal ng Diyos? Ano application ng pag-ibig ng Diyos? Ang Diyos matyaga sa akin. Ulitin ko, ang Diyos pinagtityagaan ka. Magpatuloy ka, pinagtityagaan ka ng Panginoon. Hinuhubog ka ng Panginoon. Huwag lang natin pagtatagalin ang Diyos sa paghuhubog sa atin. Gawin nating madali yung ating pagsunod. Ibig sabihin, paano yun? Yung pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Ngayon, ilalagay tayo ng Diyos sa ating pamilya. Anong klaseng pamilya? Church family muna. Doon, ipakikita natin ang pag-ibig. Ito yung pag-ibig. Inaali na natin yung ating buhay. Sinasakripisyo natin ang ating buhay para lumago lamang sa pananampalataya yung ating kapwa. At kung sa mga non-believer, inaali natin ang ating buhay para yung mga taong nasa labas makakilala rin sa Panginoon. Ano yung ating gagamitin? Magdadala tayo ng gospel. Pero yung ating talagang power, yung ating testimony, ingat na ingat tayo sa ating pagsasalita. Ingat na ingat tayo sa ating pamumuhay. Bakit natin ginagawa yung bagay na yun? Sapagkat nais nating maligtas yung ating kapwa. Sa loob ng bahay, ingat na ingat tayo sa ating pakikitungo. Buong tiyaga tayo makitungo doon sa mga kasambahin natin. Hindi na natin pinapansin yung masasakit na salita. Hindi na natin pinapansin yung mga kung minsan na-abuse tayo dahil sa ating kabaitan. Bakit? Buong tiyaga tayo na nakikitungo sa kanila. Ngayon, napakarami ang patutuo na naririnig ko dito sa church. Nung makita nila yung pagbabago ng kanilang anak, yung magulang, sabi niya, tama ang pananampalataya ng aking anak. Sapagkat nakita niya yung malaki ang pagbabago. Nagtitiis na to, nagtitiyaga na to. And then, meron itong patient na nakikita sa pakikitungo sa loob ng bahay. Dati, pagkakinagalitan, nakaburangot. Ngayon, kapag napagsabihan, ay masunurin pa rin sa bahay. Sabi niya, totoo nga may pananampalataya ito sa Diyos. Kaya nung anyayahan siya ng kanyang anak, sumama sa loob ng church. Nakilala niya si Jesus Christ, nakita natin. Nag-alay ng buhay. Yung believer na yon sa Panginoon. At siya naging matyaga doon sa ginagawang pakikitungo sa kanya sa loob ng bahay. So, makikita lang natin talaga na pagtitiisan natin ng lahat ng bagay para lamang makakilalas ang ating kasambahay sa Panginoon. Ngayon, love for others. Paano natin iibigin yung iba ngayon? With patience. Naisin natin na sila rin ay maligtas, lumago sa pananampalataya. At gusto kong tingnan natin yung instruction ni Pablo kay Timothy. Doon sa 2 Timothy 2:10, ito yung attitude nila sa pakikitungo sa mga persecutors sa nagsasalita ng masakit. Doon sa gumagawa laban sa kanila. And then, sabi ni Paul sa 2 Timothy 2:10, pinapagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo Jesus. Ano ginagawa ni Pablo? Buong patient niyang pinakikitunguan ang mga believer. Bakit kailangan ng patient? Iba't iba yung degree o kaya yung level ng pananampalataya ng mga believer. Meron ditong carnal Christian, meron ditong spiritual Christian. Meron dito talagang matagal ng yung bang nakakilala sa Panginoon, kailangan pa rin paulit-ulit na turuan. Pero buong tiyaga niya itong pinagtitiyagaan sa pagtuturo. Sabi niya, ay pinagpagtiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos. So, attitude natin. Bilang pastor, ano dapat ko maging attitude? Magtiyaga rin. Be patient. Doon sa mga kasama natin sa loob ng church. Iba't ibang klaseng tao, iba't ibang ugali,
iba't ibang pakikitungo. So, ano yung gagawin natin? Magtiis na lang sa lahat ng bagay. Maging gentle pa rin. Maging mahinahon pa rin. Maging mabuti pa rin. Paano yung mga walang utang na loob na tao? Maging matyaga pa rin. Sino nakakaalam na yung kabutihan natin gagawin ay magbabago sa mga taong ito? Ngayon, pagdating sa bahay, yun din nasasabihin ni Pablo. Pagtiisan mo rin ang lahat ng bagay alang-alang doon sa kasambay mo. Bakit? Meron pangako ang Diyos sa kanila. Manampalataya ka sa Panginoon Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. So makikita natin, yung mga kasambahin natin ay kasama na rin sa mga hinirang ng Panginoon. Yung kasambahin natin, itatatag na rin natin na kasama to sa mga hinirang ng Diyos. Ang sabi, pinapagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo Jesus. So, ito yung napakagandang bagay na ating titingnan. Ngayon, ang sabi doon sa 2 Timothy 2:14 and 16, ito yung kanyang binanggit kay Timoteo. Patient pa rin ito. Ipaalala mo sa kanila mga bagay nito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang debating walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti sa halip itinagpapahamak lamang sa mga nakikinig. So, ito yung tinutukoy na yung buong tiyaga tayo doon sa ating pakikitungo sa kapwa na binabanggit na wala tayong layunin na manalo ron sa debate. Meron yan nagdebate. Ang sabi nung isa na nanalo, ang husay ko kasi, na ipanalo ko debate. No? Kaya lamang, ang sabi niya, naiwala ko siya. Hindi na kami magkaibigan niya yun. Tingnan niyo, sa pag-uusap nila, ang sabi niya sa husay niya, na ipanalo niya ang debate. Pero ang sabi niya, naiwala ko naman yung aking kadebate. Hindi na kami magkaibigan niya yun. So, kung minsan, nananalo tayo sa usap. Pero, nanalo nga ba tayo? Hindi, natalo pa rin tayo. Bakit? Naiwala natin yung tao. Ngayon, doon sa aklat ng 2 Timothy 23 to 24, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate sapagkat alam mo namang nauwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at magtiyaga. So, tinutukoy dito, ang isang lingkod ng Diyos, sabi ni Pablo, hindi ka dapat makikipag-away. Ang iyong ginagawa, nakikipag-reconcile. Bakit? Nakaalay na buhay natin para lamang maligtas ang ating kapwa. Ngayon, yung binanggit doon sa 2 Timothy 2:25 to 26, may nahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. May sumasalungat ba sa atin? Sumasalungat sa ating gusto. Sumasalungat sa ating sinasabi. Sumasalungat doon sa ating prinsipyo. Pero paano natin pagkikitunguhan ito? Ang sabi ni Pablo, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Mahinahon ba tayo? Baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. So yung totoong taong may pag-ibig ng Diyos. Patient in dealing with others. Lalo na sa bahay. Ngayon, in conclusion, dalawang uri ng pamilya yung ating tinutukoy, physical family, at yung pangalawa, spiritual family, yung church, yung kingdom of God. Ngayon, sa pamilya ng Diyos, ating pinagsasanayan ng patient. Sabi natin, be patient with everyone, iba't ibang uri ng tao, unique na individual, may pahirap, may pasaway, may mahirap ispilingin, may mas madaling pakitunguhan sa loob ng church, ganon. Sa loob ng bahay, gayon din ang ating matatagpuan. Sapagkat ang bumubuo sa loob ng pamilya, mga unique din na individual. Magkakaiba. Pero ang sabi, paano natin pakikitunguhan? Love. With patience. Ngayon,
Pangalawa, unawain natin, ang patient ay doon nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko, ang patient ay doon nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos. Kasama ng patient ang grace and mercy. Ngayon, ang isang katapat ng patient ay yung justice. Yung justice naman, saan ito nanggagaling? Sa application ng holiness at saka righteousness ng Lord. Ngayon, kuminsan pagka naubos yung ating patient sa tao, ang gusto na natin ay justice. Hinihingi na natin sa Panginoon justice. Parusahan mo na siya, Lord. Bakit? Naubos yung ating patient. Kaya lamang uulitin ko, ang justice, saan ito nagmumula? Sa holiness at righteousness ng Lord. Pero ano sinasabi ng Panginoon? Paano tayo makikitungo sa ating kapwa? Love. Hindi justice ang ating hinihingi sa Diyos. Ngayon, pag hiningi natin ay patience sa Diyos, itipadadaluin natin sa ating kapwa. Pag ating hiningi naman ay justice ng Lord sa tao, ito rin yung gagamitin ng Lord sa atin. Pagka hiningi natin ng justice, yun din ang gagamitin ng Diyos sa atin. Justice din. Ilang kamalian yun ang ating nagawa. Ilang kasalanan. At ang hinihingi natin ay justice. Ano darating sa atin? Consequence sa ating lahat na nagawang kalikuan at kasamaan. Bakit? Ang ating kasing hinihingi, justice. Ano yung katunayan dito sa Scripture? Example, sa tayo nabibigatan sa dami ng ating nagawang kasalanan, ano yung ating ginawa? Humingi tayo ng forgiveness sa Panginoon. At gaano karaming kasalanan, sangkaterbang kasalanan yung ating inilapit sa Diyos at binanggit ng Scripture, ipinatawad lahat. Kaya lamang pagkaraan natin maranasan ng kapatawaran sa kasalanan, meron tayong kinainisan na tao. At ang ating sabi, dapat natin taong ito parusahan. At gumawa tayo ng hakbang laban sa tao. Ano gagawin ng Diyos ngayon sa atin? Babawiin niya yung kapatawaran. Bakit? Ang in-apply natin doon sa ating kapwa, justice. So anong gagamitin ng Diyos sa atin ngayon? Justice. Ano example nito doon sa Matthew 8:21 to 35, ito yung makikita natin. Yung Matthew 18:21 to 35, binanggit doon. Meron daw isang tao na nagmakaawa sa kanyang master. Sa dami ng kanyang utang, hindi na niya kayang bayaran. Pinatawad siya ng master. Kaya lamang, pagkaraan niyang maranasan ng kapatawaran ng master, pinuntahan, nakita niya yung isang aliping may utang sa kanya at iti kanyang pinitsarahan at binanggit. Hinihinging niya ngayon yung bayad, yung katarungan. Sapagkat matwid bang singilin yung may utang? Matwid naman. At ang hinihingin niya ngayon, justice. And then, nung hindi may bigay ng tao yung kanyang utang, ipinakulong niya yung taong yon. Nung marinig ito ng kanyang master, binanggit. Yung bang binawi yung kapatawaran sa kasalanan at pinagbayad ito ngayon. So, binanggit ng Scripture, yun din daw ang gagamitin sa atin ng Panginoon. Ngayon, kaya ko binabanggit, maunawaan natin kung ano ginagawa natin pakikitungo sa ating kapwa. Yun din ang gagamitin sa atin ng Diyos. Love is patient. So, be patient. Number 3, application of patience. Saan nanggagaling ang patience? Sa Lord. Pero paano ka kukuha ng patience? Lagi kang magpe-pray. Ito lamang ang prinsipyo. Maraming prayer, maraming patience. Konting prayer. Konti lamang ang patience na makukuha natin sa Diyos. Ano kailangan natin everyday? Patience. Pero paano ka kukuha ng patience? Lalapit ka sa Diyos in prayer, in worship. At ulitin ko, habang tumatagal yung ating prayer, fellowship sa Diyos, lumalaki, dumadami yung ating patience. Paano ngayon kapag yung bang nag-pray tayo, nainis na naman tayo, anong gagawin natin? Balik ulit sa prayer. Bakit? Pagka tayo nag-pray, padadaluin sa atin ng Diyos yung love niya, yung patience ng Diyos. And then pagkaraan natin mag-pray for a time, 30 minutes,
inisin pa rin tayo, anong gagawin natin? Mag-pray pa uli. Kulang pa ang prayer. Kulang pa ang prayer. Hindi ka titigil hanggat di natin naisusuot sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Hanggat di natin naisusuot ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo titigil sa ating prayer. Bakit? Ito yung trademark ng pagiging anak ng Diyos. At ulitin ko uli, ano trademark na itinatag na tayo ipinanganak ng Diyos? May taglay tayong pag-ibig ng Diyos. At ano yung description ng pag-ibig ng Diyos? Patient. Kaya nga, kay na kay Kristo, may pag-ibig ka na ng Diyos sa iyong puso. Paano ito lilitaw? Ulitin ko uli, kailangan natin mag-pray, kailangan natin mag-worship, kailangan natin alamin ang pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko, kailangan natin ng wisdom sa pagpapairal ng patient. Ano yung wisdom? Bago ka magkaroon ng wisdom, magkaroon ka ng knowledge about God. Paano ka pinakitunguhan ng Panginoon? And then, magkaroon ka ng understanding. And then, i-practice mo na ngayon ang patient. At paano ka lalago sa patient? Magpa-practice ka ng patient. Paano lalago at titibay ang patient? Magpa-practice ka ng patient. At kapag naubos ang patient, balik sa Diyos. Practice uli ng patient. At kapag kagayon, ano na ngayon? Ang salitang love ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, sacrificial. Nagbibigay ng buhay para lamang maligtas yung iba. Sa araw na ito, tayo magpe-pray sa Panginoon. Tinanggap mo na ba si Christ na Lord and Savior ng iyong buhay? Kung yes, sinabi rito, ipinagkaloob sa atin ang Espiritu ng Diyos para maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Matanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. At pagka naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, sisimulan natin i-practice yung bang description ng pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Love is patient, matyaga. Kaya nga, kung kulang ka ng patient, lapit lang sa Panginoon. Ano yung ating gagawin? Pwede natin sabihin, Lord, kulang ako ng patient. Patawarin mo ako. Lord, kailangan ko po patient sa aking bahay, sa aking ministry. Bigyan niyo po ako nito. Paano ka magkakaroon? Prayer. Hihilingin natin ito sa Panginoon. Kailangan bakit ngayon hinihiling na natin ito in prayer sapagkat naunawaan natin, kailangan natin ang patient. Tayo magyuko ng ating ulo. Idulog natin yung ating sarili sa Panginoon. Ilapit natin yung ating mga pagkukulang. Ilapit natin yung ating kamalian. Marahil noong nakaraan, installment ang yung repentance, installment din yung ating surrender. Ngayon, gawin na natin complete ang surrender. At naisin na natin, maipakita natin sa ating Diyos at sa ating kapwa yung pag-ibig ng Diyos. Let's bow our head. Then let's pray. Begin, pray. Panginoon, patawarin niyo po kami sa kadahilan ng pinagtiwalaan kami ng pag-ibig ng Diyos sa aming puso. Sa marami pong pagkakataon, hindi namin na-practice ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat alam namin mahal kami ng Diyos, pero hindi namin naunawaan na kaya inilagay sa amin ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos para kami ang mag-practice nito. Para kami magpapakita nito. Patawarin niyo po kami. Sa oras na ito, amin po hinihingi yung pag-ibig ng Diyos. At kasama sa pag-ibig ng Diyos, itong patience. Magpapakita na po kami ng
pagtitiyaga para sa aming kapwa. Maging iti kasama daw sa church, maging iti sa aming ministry o kaya sa aming mga kasamahan sa loob ng aming bahay. Nilalapit po namin, may ipapakita na namin yung aming pagnanais na maligtas yung aming kapwa. At ang kaparaanan lamang para maligtas yung aming kapwa ay pag-ibig ng Diyos. At ang pangunahin sa pag-ibig ng Diyos, patient. At ninanais niyo po kami mapanatili sa patient ng Diyos. Pagpalaan niyo nga po ang bawat isa. Pagpalaan niyo po ang kanilang pamilya, pagpalaan niyo po ang kanilang kabuhayan sa mga may karamdaman sa aming kalagitnaan. Niyo po silang hipuin at pagalingin Lord. Amin po inihiling ang iyong pagpapala sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa unang pagkakataon, meron ba sa unang pagkakataon na kasama natin sa online worship si Jesus Christ na parito para tayo iligtas sa ating kasalanan, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano lamang ang ating gagawin para maranasan natin yung pag-ibig na ito ng Diyos? Ulitin ko, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa bawat isa sa atin ay binigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo upang sino man sa Kanya sumampalataya, Panginoon sasampalataya kay Jesus Christ, sino man sasampalataya sa Kanya, hindi na siya mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo lamang si Jesus Christ. Ano yung una mong gagawin? Repentance, pagsisisi. Pangalawa, pagkilala na si Jesucristo, Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo, in prayer, tatanggapin natin siya na Lord and Savior ng ating buhay. Pang-apat, pagtitiwala, ipatatawad niya lahat ng ating kasalanan. Pwede kang sumunod sa prayer na ito. Panginoon, sumunod ka sa prayer. Panginoon, tinatanggap na kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Linisin niyo po yung aking puso. Inilalapit ko po, Panginoon. Kayo na po ang manahan sa aking puso. Akin din po ipinapahayag na mula sa araw nito, susunod na ako sa inyo sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa lahat ng aking kasalanan. Salamat din po sa kaloob na buhay na walang hanggan. Salamat sa inyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinanggap mo ba si Kristo na Lord and Savior ng buhay, ng iyong buhay? Anak ka na ngayon ng Diyos. Meron ka na ngayong kaloob na buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless you all.